Po, good morning po. At Merry Christmas na. Kasi nasa na tayo, month of Berber na. Ang bilis lang po ng panahon. Parang kailan lang. Pero ngayon, nararamdaman nyo ba yung ihip ng Christmas? O hindi pa rin? Nakasimangot pa rin kayo eh. Dapat lagi tayong masaya, mga kapatid. Dahil yun po ang isa sa mga natura ng bawat mananampalataya. Dito po tayo sa aklat ng 1 Peter. From chapter 1. Whole chapter po ito, kaya lang babasa lang ako ng 3 muna. From verse 1, mula kay Pedro, apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakipanayam sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Kayo'y hinirang ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang kaalaman, sa mula't mula pa upang pabanalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kay Jesucristo, at magiging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. Mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pribilehyo na kung saan ibinigay mo na naman po para sa amin sa araw na ito. Na ikaw ay aming katagpuin, pasalamatan, papurihan, at parangalan. Salamat po sa bagong buhay na muli aming natamo, na ito naman talaga ay galing sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo ang bawat nanunood. Pagpalain mo ang iyong lingkod. Banal na Espiritu, kahilingan ko po na manahan ka sa aming kalagitnaan. At kayo po ang magpapaliwanag sa aking mga kapatid kung ano po yung nais mong ihayag sa araw na ito na magbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon habang kami naglilingkod. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ninyo, Panginoong Jesus. Amen. Mayroon po tayong sinusundan na series ngayong buwan na ito, mga kapatid, na ang pamagat ay Grace and Glory o tinatawag nating grasya at kalwalhatian. Ang 1 Peter, ito po yung naging background nito, to encourage and instruct the whole body of Christ, both Jew and Gentiles. Dahil yun po ang nagiging background nito, na dumaraan na sa sari-saring hirap at pagsubok sa Roman Empire na nasasakupan po ng Asia Minor. At alam natin, yung mga mananampalataya, sila po yung nagkahiwa-hiwalay nung panahon po pagkatapos ng The Day of Pentecost. At yun nga, sabi dito sa ating nabasa from verse 1, yung iba ay napunta sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Ibig sabihin, nagkakahiwa-hiwalay po sila. No? After the Day of Pentecost, and then dumating po yung mga suliranin na kanilang napapagdaanan bilang mga mananampalataya. And then ang pinaka-purpose po ng 1 Peter to strengthen the brethren, no? Palapalakasin ang bawat hinirang o bawat mananampalataya na kung saan dumadaan po sila, sabi ko kanina, sa sari-saring problema, sari-saring hirap na kanilang napapagdaanan. And din ang pinaka-keyword po ng 1 Peter is about suffering. Ang pinaka-main theme ng 1 Peter o tinatawag nating central theme is about victory over suffering. Naniniwala tayo na may mga hirap na dumarating sa ating buhay, pero tinatalakay ng 1 Peter na mapagtatagumpayan natin yung mga hirap na kung saan napapagdaanan natin. Kaya
kung ating titignan, ito yung ating nagiging series team sa buwan na ito is about grace and glory. Pero isa-isahin po natin. Dahil nasa chapter 1 po tayo, grace and glory in our redemption. So yun po yung ating tatalakayin, grace and glory in our redemption. Yung tinatawag na grasya at kalwalhatian ng ating kaligtasan. Paano daw nakikita ang grasya at kalwalhatian ng ating kaligtasan? At dito sa 1 Peter chapter 1, mayroon po tayong makikitang apat kung paano makikita ang grasya at kalwalhatian ng ating kaligtasan. Sino po sa inyo dito ang siguradong ligtas na? Mahalaga po yun, no? Na mayroon po tayong assurance. Kasi ang binabanggit ni Peter, yung mga kalwalhatian at grasya na tatamasahin ng bawat ligtas. Hindi ito para sa hindi mga ligtas, kundi ito ay address ni Peter para sa mga sumampalataya at siguradong sila'y ligtas na. From 1 Peter chapter 1, from verse 1 to 4, babasahin ko po sa inyo, from verse 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Una, kung paano nakikita ang grasya at kalwalhatian ng ating kaligtasan sa unang S, makikita po natin dyan. It's about secure foundation. Ang kaligtasan daw natin ay sigurado, sabi niya diyan, na matatag at mananatili. Dahil kung ating papansinin, saan daw nakalaan o saan binabanggit ni Peter na masasabi nating sigurado at manatili at matatag ang ating kaligtasan. Dahil sinasabi niya doon sa verse 4, nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di nasisira, at di kukupas ang kayamanang niya ay nakalaan sa inyo doon sa langit. So, ibig sabihin yung kaligtasan po ay sigurado dahil nga kung saan nakatago at kung saan nakapundasyon doon sa kalangitan, doon sa piling ng ating Panginoon dahil nung siya ay umakyat. Sa lahat ng tumanggap at nanampalataya sa Kanya, ay dala-dala niya yung mga pangalan ng mga taong ligtas. So, sigurado po ninyo, doon sa Luke 10:20 na ang inyong mga pangalan ay nakasulat na po ba sa aklat ng buhay? Nakasulat na po ba ang mga pangalan natin? Sigurado nyo. Kaya, yung pangalan mo, yun din ang magiging pangalan mo dun sa langit, kaya mahirap mag-change name. Kapag binago mo ang pangalan mo dito, pero yung original na pangalan mo, yun po yung babasahin ng ating Panginoon pagdating ng araw. Kunwari ako, ay binago ko yung pangalan ko, ginawa kong Gabi. Hallelujah. Kapag tinawag yung Rinanti doon, ay wala. Bakit? Hindi ko alam dahil ang pangalan ko, binago ko, ginawa kong Gabi Consumisyon. So, alalahanin po natin mga kapatid, na yung kaligtasan natin ay sigurado. Dahil ito ay nakatago, hindi nasisira, sabi niya dito,
hindi kailanman kukupas ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. So yung kaligtasan po natin ay napakahalaga. Lahat ng bagay dito sa mundo na mayroon tayo ay hindi natin madadala. Pero yung kaligtasan natin, yon yung pinakaingat-ingatan at itinatago-tago ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa atin po, grasya at kalahatian ng ating kaligtasan, sigurado na matatag ang ating pundasyon, yung ating kaligtasan doon sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga, binabanggit niya, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa lagi ng abag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang bagong buhay. Ibig sabihin, tayo po ay isinilang sa isang bagong buhay. Ibig sabihin po, yung buhay na mayroon po tayo noon, iba na po na ngayon. Dahil nga, tayo ay isinilang ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang bagong buhay na yan, ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. So, napakahalaga po. Na yung kaligtasan mo, yung kaligtasan ko, yon ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na kahit tayo ay dadaan sa mga hirap, pagsubok sa mundong ito, wag na wag kang titigil. Wag na wag kang panghihinayangan. Kung anuman yung pwedeng maranasan mo ngayon. Dahil ang higit na pinakamahalaga ngayon ay ang ating kaligtasan. Kaya, mga kapatid, kung ating papansinin, ang ating kayamanan daw ay nakareserba na. Saan? Sa langit. Sabi nga ni Jesus, kung saan naroon ang yaman ng isang tao, nandoon ang kanyang puso. Kung ang kayamanan ko, kung ang kayamanan mo ay nandito sa mundo, normal lang. Nasa mundo ang iyong puso. Pero mapalad nga naman kung mayroon kang kayamanan dito sa mundo, dahil sa panahon na nandito ka sa mundo, nandito ako sa mundo, pakikinabangan mo yung kayamanan mo na nandito sa mundo. Pero higit sana na pinaglalaanan mo ng inspirasyon, yung kayamanan mo na kailanman ay hindi masisira, hindi mawawala, mananatili doon sa kalangitan. Amen. Dahil lahat naman ng mayroon dito sa mundo mawawala, sabi ni Paul. Mawawalang lahat. Pero yung kayamanan na nasa langit, na mayroon ang bawat mananampalataya, kailanman ay hindi kukupas, hindi ito mawawala, hindi masisira, at walang kapintasan. So yung kayamanan na yan, walang iba ang ating kaligtasan. Pangalawa, pero bago yon, higit na binabanggit din po ni John, the beloved, from John chapter 1 verse 12, ano po yung sinasabi niya doon? Lahat daw ng tumanggap at nanalig sa kanya, siya ay binibigyan ng karapatan na maging tunay na anak ng Diyos. So, mahalaga po yung pagiging tunay na anak. Hindi po tayo nagiging bastardong anak, kundi tayo'y tunay na mga anak. So, may mga panahon dito sa mundo, may mga sinasabi ng ilan na mga sa physical na kalagayan, talaga nga namang may mga iniiwan ng mga magulang. Pero pagtungtong naman po sa spiritual, pagdating sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo, wala na yon, no? Dahil tayo ay ginawa ng tunay na anak ng Diyos. At bilang mga tunay na anak ng Diyos, sabi niya, tayo daw ay mga tagapagmana. Sino po sa inyo dito ang tagapagmana? May minana? Wala. Brother Ricky, may minana daw. Maraming lupa na minana. Kung wala man tayong minana sa mundong ito, darating panahon, mayroon tayong mamanahin sa ating amang napakabuti. Whosoever receive, sabi niya, shall not perish but have everlasting life. Kung sino daw ang magkakaroon ng everlasting life, walang iba, kundi ang mga tumanggap kay Hesukristo. Yan po yung binabanggit ng ating the heart of the Bible. From John chapter 3 verse
16. Yan po yung una. Kung paano nakikita ang grasya at kalwalhatian ng ating kaligtasan, secure foundation. From verse 1 to 4. Pangalawa, yung binabanggit niya dito, shielded destination. Pag naririnig po natin yung word shielded, ibig sabihin lang po niyan, protektado tayo ng ating kaligtasan. Protektado ang ating kaligtasan. Dahil sinabi niya sa verse 5, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaan. Inihayag sa katapusan ng panahon. Iingatan tayo hanggang sa katapusan ng panahon. Dahil tayo'y ligtas. At yun yung sinasabi ni Peter sa mga naglipa na mga mananampalataya sa Asia Minor. Huwag kayong malungkot. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil ang kaligtasan na tinanggap ninyo ay maiingatan hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi mananakaw. Hindi yun mawawala. Kundi ito'y iingatan ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng grasya at kalwalhatian ng ating kaligtasan, ito ay maproprotektahan. Dahil kung sino ang magproprotect, walang iba. Yung tinanggap mo, yung tinanggap ko, yung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Our salvation protected by the power of God. Amen. Totoo po yun. Ha? Through faith. Yun po yung binabanggit ni Paul from Ephesians chapter 2 verse 8. By grace, you are saved through faith. No? Dahil sa grasya ng Diyos, sabi niya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. God protect us against all the forces of evil. Alam niyo po ba, ang ginagawa ngayon ng dyablo, ang ginagawa ngayon ni Satan, pilit niyang inaalis ang ating kaligtasan. Pero, hindi magtatagumpay dahil sinabi ko kanina, our salvation protected by the power of God. Ibig sabihin, walang karapatan ang kaaway. Hindi niya kayang kunin ang ating kaligtasan dahil nga tayo'y kanyang mga anak. Tayo'y kanyang ipagtatanggol. Kanino? Kay Satan. Naniniwala po ba kayo na kayo'y ipagtatanggol ng inyong Diyos na inyong tinanggap? Kaya nga hanggang ngayon, wala pa rin madiscovery na kung saan ay vaccine para sa COVID-19. Nakadiscovery na po ba kayo? Ako, nakadiscovery po ako. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos from Hebrews chapter 4 verse 12, the Word of God is alive and powerful. Quick and powerful. So, kung ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at makapangyarihan, ito ang ating magiging proteksyon. Sa mga pwedeng gawin ng kaaway, maging ang COVID na yan, iingatan ka ng Diyos dahil mas makapangyarihan ang nasa iyo, ang salita ng Diyos. So, wag nating mawalain. Sabi nga natin, yung pananalangin din po natin, no? Mahalaga po yun. Sabi ko, thank you, Lord. Dahil nagbigay ka ng revelasyon na, oo ano, yung salita mo talaga. Ang pinakamabisa na pananggalang namin sa mga lalang ng kaaway na pwedeng umatake sa amin at pwede itong magtangay sa amin. Pero hanggat nananatili kami sa iyong mga salita, naniniwala kami na kami ligtas. Dahil sabi nga niya, if you abide in me, and my words abide in you, ye shall ask whatever you will, and it shall be done unto you. Nagsisinungaling po ba ang Diyos? Kailanman. Hindi sinungaling ang Diyos. Kung ano ang sinabi niya, gagawin niya po. Kung ano yung binitiwan niyang salita, mangyayari po yun. Ang kailangan lang po natin
ating paniwalaan, ating sampalatayanan. Kaya, sa atin po, lagi nating tatandaan na ang ating kaligtasan ay protektado hanggang sa dulo ng walang hanggan. Maalis po ba ang inyong kaligtasan? Kapag tayo po ba'y nakakagawa ng mga bagay na hindi naaayon sa ating Panginoon, 1 beses, 2 beses, 3 beses, mawawala po ba ang ating kaligtasan? Kung sasabihin natin, hindi, Pastor, ano yung mawawala pero sa iyo? Anong sinabi ni David nung siya nagkasala? Restore unto me. Ano daw yung ibig sabihin ni David na sabi niya, restore unto me, Lord. Ano yung nawala? Yung kaligtasan ba niya? Yung joy. The joy of my salvation. So, sa atin mga minamahal ko, yan po ang ebidensya ng grasya at kaluwalhatian ng ating kaligtasan is shielded destination. Kaya nga, habang hinihintay daw natin ang kaligtasang nakalaan at ito'y ihahayag sa atin sa katapusan ng panahon. So, napaka-excited lang. Na pagdating ng araw o panahon na tayong lahat ay huhusgahan ng ating Panginoon. Alam mo sana, ang husga sa iyo ng Diyos, pinatawad o nagkasala? Ano ang pwedeng ihusga sa iyo ng Diyos? Pagharap mo, ikaw ba'y nagkasala o pinatawad? Kailangan alam mo yon. Na dapat ikaw ay pinatawad. So from Romans chapter 8, verse 39, kung ating papansinin dyan, walang makakaagaw sa atin dahil sa pag-ibig ng Diyos. Iniibig ka ng Diyos. Na bago mo siya inibig, siya ang unang na-inlove sa iyo. Siya ang unang na-inlove sa akin, na kahit marumi tayo sa kanyang paningin, pero dahil tayo ay kanyang minahal, kinaliputan niya ang kanyang sarili para lang sa iyo, para lang sa akin, at para sa ating lahat. So hindi natin matatawaran, hindi natin matutumbasan yung ginawa ng Diyos sa atin. Kaya sinasabi ni Peter sa mga nagkalat na mananampalataya sa Asia Minor, kung ang iniisip ninyo ay pinabayaan kayo ng Diyos, kung ang iniisip ninyo ay hiniwalayan kayo ng Diyos, hindi. Dahil ang kaligtasan ninyo ay iningat-ingatan ng Diyos na kahit ang katawan na ito ay mamatay, alalahanin natin na pagkatapos mamatay ang katawang ito na mahina, muli ay mapapalitan ng isang katawan na bago at malakas, at ito'y mananatili magpawalang hanggan doon po sa piling ng ating Panginoon. Kung ngayon, bibigyan ako ng 100 na taon, sino sa inyong gustong magkaroon ng 100 years sa edad? Si Sir Jaime. Si Brother Ricky daw. Ikukumpara mo doon sa libu-libong taon na ibibigay ng Diyos sa iyo. Alin ang pipiliin mo? Yung 100 o yung libu-libong taon? Maikli lamang, sabi ni Peter, ang inyong pighati, ang inyong paghihirap kontra doon sa buhay na inilaan sa atin, sa inyo, ng ating Panginoon. Kaya nga, napakahalaga na yan yung pangalawa na ebidensya ng grasya at kaluwalhatian ng ating kaligtasan ay iniingat-ingatan hanggang sa kahuli-hulihang panahon. Dahil nga, ito ang kanyang sinasabi. Pangatlo,
Pakibasa po. Nakita niyo? Solis in fin. Anong ibig sabihin niyan? Ng kaligtasan daw ng bawat isa, sabi ni Peter, no, yung kaligtasan ninyo, yun sana yung magiging aliw ninyo sa mga napagdadaanan yung pasakit sa inyong buhay. Dahil ang pasakit na yan, sabi niya, pansamantala lamang. Dahil ginamit ni Peter ang isang example doon sa bandang baba. From verse 7. Pero sa 6 sabi niya, ito'y dapat ninyong ikagalak. Nagagalak po ba kayo kapag kayo dumaranas ng sari-saring problema? Natutuwa po ba kayo? Parang mahirap, no? Pero kung ating papansinin, magpipitong buwan na, masaya pa rin po kayo. Nandiyan pa rin po tayo. Ano rin? Nakakapaglingkod pa rin po tayo. Isa nga, nakikita ko doon sa mga post ninyo, nakakangiti pa rin po kayo. Ibig sabihin, may problema, pero sino ang unang nakakangiti? Tayo. Na alam mo at alam ko na ako ay ligtas. Ito ay dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Maikling panahon. Ibig sabihin po, kunting panahon lang yung mga paghihirap na ating napapagdaanan. Kumpara, sabi ni Peter, sa buhay na inilaan sa inyo ng Diyos. Wala pa nga 1 taon eh. Kung dumating yung 7 taon, kaya pa kaya natin maglingkod sa Panginoon? Yung wala ka ng makain, yung wala ka ng maihain, yung wala ka ng pera kahit piso. Ang tanong, may pagpapatuloy mo pa rin ba ang paglilingkod mo sa Diyos? Sagot ko, kaya mong magtuloy? Maglingkod sa Panginoon? So sa hirap na pinagdadaanan ng mga mananampalataya sa Asia Minor, yun po yung binabanggit ni Peter, pinapalakas niya sila dahil katotohanan naman kung ano, sabi ko kanina, ang sinasabi ng Diyos. Ito'y gagawin niya. At sinabi niya sa verse 7, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ang Kristiyano ay pinapadaan sa mga sari-saring problema, sari-saring pagsubok upang makilatis ang tunay nating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pero sa panahon na yun po yung ating napapagdaanan at iyon yung napagdaanan ng mga sinaunang mananampalataya na nagkalat sa Asia Minor, no? Sabi ni Peter, yung kaligtasan na natanggap ninyo kay Jesus ang siyang magbibigay sa inyo ng aliw sa mga hirap na inyong pinagdadaanan. Dahil nga, pansamantala lamang po yung hirap na yon. Kung ang hirap na pagdadaanan natin ay dumating sa punto na madadagdagan ng ilang taon, nanyo, susuklihan yon ng Lord balang araw. Yung hirap, yung pighati na pinagdaanan mo, sobrang saya at galak ang kapalit na ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya sa atin ngayon, anuman yung mga napagdadaanan nating mga problema, pagsubok, pasakit sa buhay, magtuloy ka lang. Ituloy mo lang ang paglilingkod mo sa Diyos. Diba? Nakakapagod na rin magpisma. Ako, tinanggal ko na yun. Kasi parang pasakit yon sa atin, pero kailangan nating magtiis. Dahil pansamantala lamang po yan. Kumpara sa inihanda ng Diyos sa atin, sa buhay na pangalawa. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit kaysa ginto. Thank you, Lord. Mas higit pa lang ating pananampalataya kaysa ginto. Mas higit sana yung ating kaligtasan kaysa alinmang bagay na nandito sa mundo. Amen.
Huwag nating ipagpapalit yung ating kaligtasan sa mga bagay-bagay na nakikita natin dito sa mundo. Dahil ang mga bagay-bagay na yan na nakikita natin, lilipas din po yan. Bagamat sa ngayon ay pwede nating magamit. Pero huwag sana ang mga bagay-bagay na nakikita natin dito sa mundo, doon mahuhumaling ang ating mga puso. Doon mahuhumaling ang ating mga kaisipan. Gamitin lang po natin, pero higit na nakahuhumalingan natin o kinaiinlaban natin ang Panginoon dahil inilaan niya sa atin ang kaligtasan. Mapupunas, sabi nga niya. Darating panahon, yung mga luha sa iyong mga mata. No? Ang Diyos ang papahid pagdating ng araw. At yung mga luha na yon, sa mga karanasan, kapighatian na nangyayari sa atin ngayon, iniipon-ipon ng Panginoon. At pagharap natin sa Kanya, ibabalik niya yung mga luha na yon. No? Na hindi luha, kundi ito'y naging pabanguna, na naging aroma sa ating Panginoon. At yun yung iwiwisik natin balang araw sa Kanya. So, napakahalaga po na sa ating paglilingkod, binabanggit din po ng John chapter 20 verse 29, there is a special blessing for those who have not seen and yet have believed. Tama mo ba? Special blessing daw, no? Sa mga sumampalataya kay Jesus, bagamat hindi natin siya nakita, pero naniniwala tayo sa Kanya. Kaya nga sabi niya, mapalad ang mga nakakita sa akin at naniwala sila. Pero higit na mapalad ang mga tao na naniwala, nanampalataya sa akin na kahit hindi nila ako nakita. So sa atin po, hindi mo nakita ang Diyos. Hindi ko nakita ang Diyos, pero bakit nandito ka? Dahil naniniwala ka at sumasampalataya ka na may Diyos. Na yung totoo na sinasabi niya na ang kaligtasan ng lahat ng tumanggap sa Kanya ay mangyayari. Kaya sa atin po, kung dumating yung panahon na yung sitwasyon na ito ay palala ng palala at pwedeng magamit ito kung baga na maraming tao ang mamamatay, katawan lang po ang namatay. Pero yung espiritu at kaluluwan mo at kaluluwa ko, balang araw, naka-reserve doon sa langit. At yung mahinang katawan na ito, sabi ko kanina, papalitan ng ating Panginoon ng higit na malakas at kailanman, hindi na mamamatay magpakailanman. Kaya nga sinabi ni Paul, for to be to live is Christ, and to die is gain. Para sa akin ang buhay para sa akin ay kay Kristo. Kaya sa atin po, habang tayo nabubuhay, ilaan natin yung buhay na ito para kanino? Kay Kristo. At kung dumating yung panahon na ito'y ating isasauli o kaya'y kukunin ng Diyos, pakinabang. Bakit? Dahil doon natin tatanggapin yung ipinangako ng ating Panginoon. Simple lang naman, kasi nga, takot na takot ang maraming tao, pero maliwanag po ang banal na kasulatan na ang Diyos ang nagtatakda ng buhay ng tao. Hindi po ang tao. Bagamat siguro, yung mga nagsusuicide, tinakda nila ang kanilang buhay. Pero maliwanag ang Biblia, sabi niya, itinakda sa Diyos, minsan lang mamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. So, napakaliwanag po. Kaya sa atin po, binabanggit niya dito, sa gitna ng pasakit na pinagdadaanan natin, kailangan daw tayong maging masaya. Bakit? Dahil alam mo, alam ko, na tayo ay ligtas. Yan po yung pangatlo. Paano nakikita ang grasya at kalwalhatian
Ang ating kaligtasan, Holy Sin Pain. Andin yung panghuli. Tutuloy ko lang po yung pangatlo. Hindi pa rin ninyo siya nakita magpahanggang ngayon. Ngunit, nananalig na kayo sa Kanya dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. So sa atin, kailangan huwag kang mag-alinlangan na hindi ka ligtas. Kailangan sigurado mong ligtas ka talaga. No? Kasi may mga Kristiyano, may mga doktrina po tayo na pwede naman pong siguro isaayos lang na pwedeng mawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya o ang isang tumanggap kay Jesucristo. So, ibig sabihin, pwedeng maalis. No? Pero hanggat hindi ka tumatalon, kumbaga, example ko lang po. Nung tinanggap mo si Jesucristo, ay ikaw ay nilagay niya sa kanyang palad. Nakakagawa ka ng mali, nakakagawa ka ng kasalanan, pero patuloy ka naglilingkod sa Diyos at alam mo kung paano mo ito hingin ng kapatawaran. Maliban na lang kung ikaw ay. Anong gagawin mo? Tatalon ka. Mula sa palad ng Diyos. Sino sa inyong gustong tumalon? Pero ang magiging resulta lang po nun ay kapahamakan. Yan yung pang-apat ko na is paano nakikita ang grasya at kalwalhatian ng ating kaligtasan. Pakita po natin, sabi niya, being holy. Dahil ito ang kanyang sinasabi. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong isipan. Magpakatatag kayo. At lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Pinapalakas ni Peter ang mga mananampalataya na dumaranas ng pagsubok. Na sinasabi niya, magpakatatag kayo at lubos na umasa. So, nagbibigay ng assurance si Peter. Asahan ninyo na mayroon kayong tatamuhin pagdating na mahayag si Jesucristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos. At huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. So binabalikan lang ni Peter ang mga mananampalataya na sabi niya, huwag na kayong babalik sa dati ninyong kinagawian. Dahil kayo'y mga anak na ng Diyos, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masamang hilig tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal. Anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So ang kaligtasan po natin, yun po yung nagpapanatili para tayo po ay magiging banal. Amen. Napansin ninyo? Nung hindi ka pa banal, nung hindi ka pa naging Kristiyano, nung hindi ka pa nagiging manampalataya, kapag nakakagawa ka ba ng kasalanan, nakakahingi ka ng tawad dahil wala ka pang pagkaunawa noon. Wala lang yun, no? Baliwala yung paghingi mo ng tawad. Wala lang yun. Pero ngayon, dahil ikaw ay binigyan ng bagong pananaw, bagong kaisipan ng ating Panginoon, nung siya'y iyong tinanggap at aking tinanggap, kapag nakakagawa po tayo ng mali, dahil tayo'y pinabanal ng ating Panginoong Hesus, di ba? Nakakapagsisi tayo sa ating nagagawang kasalanan? Nang ibig lang sabihin po yung pagiging holy, being separated from the ungodly. Kung ang mga ungodly ay kinagawian na pong gumawa ng masama, gawa ng masama, tayo hindi po.
Hindi natin ito kinagawian. Bagamat, nakakagawa po tayo. Kaya nga sabi ko dati, nang ibig sabihin ng holy, being unique, ng pagiging unique ng isang Kristiyano ay ito. Na kapag ako ay nakagawa ng mali at sinabi nila sa akin at totoo nga naman na ako ay nagkamali, tinatanggap ko yung aking pagkakamali. Sino sa inyong tumatanggap sa inyong pagkakamali? Ikaw ay banal. At kapag tinanggap ko yung aking pagkakamali, dahil sinabi nila na ito ang aking nagawang mali, higit sa lahat, marunong akong humingi ng tawad sa aking pagkakamali sa tao o higit sa lahat, sa Diyos na nagbigay sa akin ng kaligtasan. Kaya nga sabi ni Paul, kung sino ang Diyos, dapat din daw ganun din ang katangian natin sa Kanya. Sino po ba ang Diyos? Anong katangian ng Diyos? Di ba mapagmahal ang Diyos? Tingin sa katabi. Ang mga mapagmahal, tingnan mo lang mata sa mata. Yan. Ang Diyos ay mapagmahal. Kaya kailangan tayo din po ay mapagmahal. Ang Diyos po ba ay matiisin? Kailangan nagiging matiisin din po tayo. Ang Diyos ba ay dumating sa punto nung nagkatawang tao na si Jesucristo ay naghirap? Naghirap naman si Jesucristo, di ba? Tumanggap din po siya ng yung rejection. Di ba, minsan tayo nire-reject. Okay lang yun. Kasi si Jesus nga nire-reject eh. Tama mo ba? Pero mapalag ka kapag wala kang rejection. Pero si Jesus, nire-reject nga siya eh. Doon sa kanyang bayan, nire-reject nga siya eh. At hindi lang sa kanyang bayan. Kung saan siya pumupunta, maraming tao ang nagre-reject sa kanya. Pero, nanatili ba ang kanyang kabanalan? Nanatili. Ang kabanalan ng ating Panginoon. Walang itinatangi ang Diyos. Pinapahalagaan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. Yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Amen. Igalang daw natin ang Diyos kung siya ang ating Ama. Sabi niya. Huwag kayong gagawa ng mga bagay na kasusuklaman niya. Kundi, lagi niyo siyang igalang. Lagi niyo siyang irespeto. Diba, bilang mga magulang, kapag tayo'y mga nanay, mga tatay, at yung ating mga anak ay ang ginagawa nila ay mga mabubuti. Diba, napakalaking napakalaking dagop sa mga magulang na magkaroon sila ng saya sa kanilang mga puso. Kapag ang mga anak ay may paggalang sa mga magulang, di po ba? Napakasaya ang pakiramdam. Na kahit dumaranas ang pagsubok sa panahon na kung ano yung kanilang mga napagdadaanan siguro sa mga estudyante sa school, ang hirap ng sitwasyon ng mga kabataan ngayon. At maging mga guro, mahirap din. At kapag tinatanong ka na, kumusta yung pag-aaral mo, anak? Saludsud ka pala ta, mumulakaroon na rigri ka tayo. Pero kapag, mahirap po, mama, mahirap po. Parang nandoon yung pakiramdam ng isang magulang na ginagalang pa rin kahit napakahirap ang kanilang napapagdaan. And then, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay.
na inyong minana sa inyong mga magulang ang itinubos sa inyo. Di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang kordirong walang batik at kapintasan. Itinalaga niya sa Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos, na sa Kanya'y muling bumuhay at naparangalan. Ano pat ang inyong pananampalataya ay pag-asa, at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo, dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa nasusulat, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito, gaya ng bulaklak. Nawawala ang lahat ng kanilang karigtan. Ang damo ay natutuyo at nalalantang bulaklak. Ngunit, ang salita ng Panginoon, mamamalagi kailanman. So, katotohanan po ang salita ng Diyos. Kung sinabi niya na sa lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan, may buhay na walang hanggan talaga. Kung ang lahat, sabi niya, na tumanggap sa Kanya ay maliligtas, hindi mamamatay at may kaligtasan talaga. Kaya mga kapatid, mahalaga sa ating buhay na tayo po ay magkaroon ng panatag na kaisipan. Dahil ang higit na pinapahalagahan ngayon ng Diyos sa atin ay ang ating kaligtasan. At ikaw din dapat, kung ano yung higit mong pinapahalagahan, yung kaligtasan na yung tinanggap na galing sa ating Panginoon. Kaya nga, talikdan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagpupunwari, pagkainggit, at paninirang puri, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamta ng ganap na kaligtasan sapagkat tulad ng sinabi ng kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, magiging sangkap kayo sa isang timplong espiritual at bilang mga saserdoting nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo, sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko na sa Sayon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Kaya sa atin po, ang lahat ng ating ginagawa ay hindi kabiguan, kundi lahat ng ito ay kapakinabangan. Amen. Yan po, yung apat. Kung paano nakikita ang grasya at kalwalhatian ng ating kaligtasan. Apat na po. Una, pakibasa po. Pangalawa. Pangatlo. Pangapat. Sa atin, yan po ang kailangan na maitatak sa ating kaisipan at sa ating puso. Hinihiling ko na tayong lahat ay tumayo. Natapwat kayo ay isang lahing hinira. Mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rate,
Kayo'y hindi bayan ng Diyos. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag. Ngunit ngayon, sumasa inyo ang kanyang awa. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa oras na ito, mga kapatid, ang tanong ko ay, may hahanapin ka pa ba sa inihain ng Diyos sa iyo, sa atin, na kaligtasan, na yon ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong kayamanan na mayroon ang sanlibutan. Dahil ang kaligtasan ay nakakamtan ng isang taong naniwala, nanampalataya, tumanggap kay Jesus. Mapalad ka, mapalad tayo, nakabahagi sa mga inilaan ng Diyos, ng mga biyaya pagdating ng panahon. At tayo maghahari kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ano ang iyong kabalisahan ngayon, kaibigan, lagi mong aalalahanin, napakalapit lang ng ating Panginoon. Nasa iyong puso, nasa iyong buhay. Nararamdaman niya kung ano ang iyong nararamdaman. Alam niya kung ano ang iyong napagdadaanan. At sa panahon na nakakaramdam ka ng kapaguran, ang alok ng ating Panginoong Hesus, kanyang sinasabi sa Matthew 11:20, kayo na napapagal at nabibigatan sa inyong mga daladala, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking pagpapahingay. Ibigay mo sa Kanya ang iyong mga pasanin. Ibigay sa Kanya ang iyong kabigatan, kapatid, upang ikaw ay mapagaan. Alam natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay napakabuti. Hindi niya hayan na makikita kanyang nalulungkot, nahihirapan at nabibigatan. Kapatid, lumapit ka sa Diyos. At kung hindi mo matarok ang nangyayari ngayon, lumapit ka sa Diyos at ipapaalam niya, ipapabatid niya sa iyo kung ano ang kasagutan nito. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Natotoo po, hindi lang kami ang nabibigatan, hindi lang kami ang naaapektuhan, nahihirapan sa sitwasyon na aming napagdadaanan ngayon. Milyo-milyong mga tao sa buong mundo, kasama kami ng mga anak mo, saan man sulok ng mundo, may mga mananampalataya at sumusunod sa inyo. Lord, ihayag mo ang iyong mga salita sa kanila, gaya ng aming napakinggan at napag-aralan sa araw na ito, na kailangan po naming lumapit sa inyo. Hayaan po ninyo ng iyong presensya ang siyang aming maramdaman. Pagpalain mo ang aking mga kapatid. Alam po namin na iningat-ingatan mo na ang aming kaligtasan. At yun ay aming natamo na, sabi mo nga, sa aming napag-aralan. At yun po ay grasya.
at kalwalhatian, Lord, para sa amin. Nang tingin mo sa amin, Lord, ay banal. Dahil ikaw ang nakaluklok sa aming buhay. Ikaw ang bumago sa aming mga espiritu na dati ay namumuhay sa kadiliman. At ngayon, namumuhay sa kagilagilalas mong kaliwanagan. Hayaan mo, Panginoon, na lalakad kami ayon sa inyong kalooban. Hayaan mo, Panginoon, na kami po ay maging kalugod-lugod sa inyong paningin. Pagpalain niyo po ang bawat anak mo na nandito ngayon. At maging ang mga nanonood ngayon sa kanilang mga tahanan. Hayaan niyo po na maging mapayapa po ang kanilang kalagayan at matagumpay. At kung ano po yung kanilang hirap, ano po yung kanilang pagod ngayon na napagdadaanan, Lord, aliwin niyo po sila at pagaanin sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Panalangin po namin sa mga tao na kung saan nakikibaka pa rin po sa aming sitwasyon, ang aming mga frontliner, mga kasundaluan, kapulisan, mga doktor, mga nurses, Lord, at ibang sangay na sila po ang napapasabak. Dahil hanggang ngayon, lumulobo pa rin po ang naapektuhan ng COVID. Lord, hayaan niyo po na ang iyong mga salita at ang kanilang pananalangin ang magkukubli sa kanila sa kapahamakan sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan. At sa lahat din po ng mga guro na mayroon po kami. Salamat po sa mga buhay po nila. Sila rin po ay mga hero. Dahil kung wala po sila, hindi po tumalino ang mga tao. Salamat sa mga guro na mayroon po kami. Pagpalain niyo po sila. Ingatan din po sila. Bigyan din po sila ng kaalaman na makalangit, karunungan na galing sa inyo. At yung mga hirap at pagod na napagdadaanan nila sa ngayon, Lord God, ay kanilang may enjoy dahil kayo ang kanilang magiging inspirasyon. Sa mga estudyante na mayroon po kami, Lord, pagpalain sila. Na yung iba siguro, Lord, nahihirapan po sila. Ang iba, mahirap sa kanila dahil wala silang mga pambili ng mga gadgets, Lord. Pero hayaan niyo po na maabot din po sila. At may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa mga nagtatrabaho, sa lahat, Lord God, ng mga tao na mayroon po kami sa church na ito. At sa lahat ng mananampalataya na lang, Lord, sa buong mundo. Hayaan po ninyo na kayo ang nakakasama nila sa pagpasok nila sa kanilang mga opisina, sa mga kalsada na kanilang dinadaanan, Lord. Pakaingat-ingatan mo po sila. Sa mga paslit na mga anak na mayroon po kami. Sa iba, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga batang ito. Hayaan niyo po na sila po ilalaki at makikita nila ang ganda ng mundo at higit sa lahat, sa kanilang mga labi pagdating ng araw, mamumutawi ang kanilang pagsamba at pagpuri sa inyo. Sa pangalan mo, Jesus, ilayo sila sa mga karamdaman, mga sakit, Lord, sa pangalan mo, Jesus. Ikubli mo po sila sa iyong banal na dugo, Jesus. At kung mayroon po sa iyong mga anak na hindi po nagiging maganda ang kanilang kalusugan, sa oras na ito, humihingi po kami ng pabor sa inyo, Panginoon, na sila po'y inyong pagalingin sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Salamat po dahil tinuruan niyo po kami na sa panahon na mayroon po kaming mga bigatin, kami lalapit sa inyo. Hayaan niyo rin po na managana ang aming mga pangangailangan sa bawat araw, sa aming mga kakainin, sa mga kapirahan po. Huwag niyo pong hayaan na kami po ay magpalimos. Kundi, hayaan niyo po na dumaloy ang iyong pagpapala
sa aming mga kamay, sa aming mga buhay, sa aming mga bulsa, para magamit din po namin, para makatulong din po sa iba na may pangangailangan din po. At higit sa lahat, may iabot po namin sa kanila ang Ebanghelyo na ikaw, Jesus, ang kanilang kailangang higit habang sila'y nabubuhay dahil ang kaligtasan ay napakahalaga. Marami pong salamat at pagpalain niyo po ang aking mga kapatid sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan. Kayo po ang mag-iingat sa bawat isa sa amin, mga minamahal kong kaibigan, mga hinirang ng Diyos. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama ay Kanyang ibinigay sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, at ang banal na Espiritu na siyang ating nakakasama. Sila ang tatlong persona sa isang Diyos. Siya nawang mapasa atin mula ngayon, bukas at magpakailanman. Tayong lahat ay magsabi na muna, Amen. Pagpalain po tayo ng Diyos at muli, tangan po natin ang katagumpayan na ating tinanggap na ating Panginoong Jesucristo. God bless you.